Ang taos-pusong hangarin ni Bihajong na ipaliwanag ang kanyang layunin ay naipahayag sa isang paalala tungkol sa pagsasanay ng Chiong, kung saan ang paggamit ng enerhiya ng Chi ay hindi kinakailangan. Ang matatamis na alaala ng laro nung kabataan ay bumalik sa kanilang isipan nang ipinaalala ni Bihajong sa kanyang kapatid ang sinaunang ehersisyo na minsang inakala nilang simpleng kasiyahan. Ang nakakagulat na tuklas na ang isang tanyag na laro ng mga bata ay likha pala ng mismong Sacred Blade, na ngayon ay natutuwa sa pagpasa nito, ay nagbigay ng espesyal na kahalagahan sa simpleng ehersisyo. Sa pagpapakita ng paggalang sa hierarkiya, ipinaliwanag ni Biyang sa kanyang kapatid ang pangangailangang kumuha ng pahintulot mula kay Grandmaster Engon, na siyang responsable sa pagsasanay ni Bihajong, para makapagsanay silang magkasama. Gayunpaman, ang mapait na kutob ng tiyak na pagkatalo ni Bihajong at ang katiyakan ng puot ni Nung Jun ay nagdulot kay Biyang ng pagdududa sa posibilidad na makuha ang pahintulot na iyon. Ang di inaasahang suporta mula kay NJ Pan, na sumang-ayon sa ideya ng pagsasanay na magkasama para kay Baekjun, ay nagbigay ng galak sa puso ng batang mandirigma. Ang pahintulot ng guro ay nagtanggal ng lahat ng posibleng hadlang. Ang matalas na mata ni Nung Chun ay nakita ang darating na pagsasanay bilang isang mahusay na pagkakataon upang maipakita ang tunay na potensyal ng batang Master Baekyang at maunawaan kung talagang nagtatago siya ng lakas. Mainit na sinuportahan ng Sacred Blade ang ideya ng pagsasanay sa labanan, na nakita ito bilang pagkakataon upang turuan si Baekyang ng sining ng pagpapagaan ng katawan sa pamamagitan ng pagsasanay ng Chiong. Isang buwan ng mahigpit na pagsasanay, konsentrasyon, at matibay na kalooban ang nagbigay kay Baekyang ng pag-asa ng tagumpay kung maitututok niya ang tamang mga iniisip sa darating na pagsubok. Sa wakas, nakakuha ng kumpiyansa ang Sacred Blade sa kanyang mga hinuha at nagpasya na ibahagi kay Baekyang ang lihim na kaalaman tungkol sa pagpapahaba ng buhay, na maaari niyang matanggap sa oras ng tagumpay. Ang kahandaan na simulan ng sinaunang laro ng mga salita ng mga goblin ay nadama sa mga salita ni Baekyang nang tanggapin niya ang alok ng kanyang kapatid na mag-ensayo silang magkasama. Maingat na pinagmasdan ng Sacred Blade ang mga paghahanda para sa laro, na nangangailangan ng espesyal na mga headband ayon sa di nagbabagong sinaunang mga patakaran. Sa masusing pagtingin mula sa labas, napansin na ang Sacred Blade ay hindi na kailangang itago ang sarili nitong kasabikan at pagnanais na makilahok sa sinaunang larong ito. Isang malalim na pakiramdam ng kawalang pigilan ang tumama kay Baekyang habang suot ang kanyang headband, na pagnilayan niya kung paano ang kanyang nakababatang kapatid, na kinikilala ng mga nakatatanda bilang isang henyo, ay magiging pinakamalakas na mandirigma sa mundo balang araw, habang ang kanyang sariling kakayahan ay limitado lamang sa pagtatrabaho sa mga Meridians. Ang Sacred Blade, na nagmamasid sa walang kapintasang pagganap ng mga disipulo sa moonwalk, ay kinilala ang kanilang kahangahangang kakayahan. At ang likas na talento ay binigyang pinakamataas na papuri sa mga salita ng Sacred Blade nang tawagin niya si Baekyang bilang kanyang napiling disipulo, hindi lamang isa sa daan-daang mga talentadong bata, kundi isang tunay na natatanging kababalaghan, ang pinakadakila sa lahat. Ang pinakamatalinong mga salita ng Sacred Blade ay ang pamamaalam para kay Baekyang upang ipakita sa kanyang nakababatang kapatid, ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa, pinalalakas ng isang sinaunang kasabihan mula sa kanyang nakaraan tungkol sa walang hanggang kawalang pantay sa pagitan ng mga nakatatanda at nakababatang kapatid. Ang mariing pagtutol ng Sacred Blade sa sinaunang kasabihang ito ay parang isang di inaasahang pagkakaiba sa kasalukuyang sitwasyon. Ang maraming taon ng karanasan ng Sacred Blade, na siyang bunso sa magkakapatid, ay nagsabi sa kanya na ang mga nakababatang kapatid, na natututo mula sa mga pagkakamali ng kanilang mga nakatatanda, ay may malaking pagkakataong malampasan sila sa kasanayan. Sa matatag na tinig ni Engon, inihayag niya ang sinaunang mga patakaran ng laro, kung saan ang mga kalahok na nakapiring ay kailangang maghagis ng mga espesyal na bag ng pulang munggo sa isa't isa. Ang di inaasahang pagbabago ni Engon sa tradisyonal na patakaran ay ang pag-abandona sa karaniwang mga kampanilya sa sinturon at ang paggamit ng mga bag na balot sa balahibo ng kuneho upang pigilan ang tunog. Ang malinaw na kondisyon ng tagumpay ay ang maka-score ng 3 puntos mula sa 5 posibleng tama ng bag, na may instant na panalo kung ang bag ay mananatili sa kamay pagkatapos ng matagumpay na paghagis. 6 na mahabang taon ang lumipas mula ng huling laro ng mga salita ng Goblin, at si Yung Jun, na bahagyang nagbibiro, ay naalala ang luha ni Batang Bakhon matapos siyang tamaan ng bag. Ngunit may kumpiyansang ipinangako ni Bakhon na hindi na muling mangyayari ang ganoong kahinaan. Sa pagsisimula ng laro, itinapon ni Engon ang lahat ng bag sa hangin sa isang makapangyarihang kilos,
na lumilikha ng pantay na kondisyon para sa parehong kalahok sa kompetisyon. Ang kumpiyansang galaw ni Backhon ang nagmarka ng simula ng laban, siya ang unang umatake sa sinaunang laro ng kasanayan at intuisyon. Isang nag-aalab na Hungariang ipakita ang resulta ng kanyang pagsasanay at patunayan sa kanyang kapatid ang lakas ng kanyang pag-unlad sa mga nagdaang taon ang pumuno sa puso ng batang mandirigma. Ang maingat na paghagis ni Backhon ng unang bag ay naabot ang layunin nito, tinamaan si Baek Yang at nagbigay sa nakababatang kapatid ng karapat-dapat na unang puntos sa kanilang laban. Isang masayang ngiti ang nagliwanag sa mukha ni Nung Jun habang pinapanood ang mas mahusay na kakayahan ng kanyang estudyante kumpara kay Baek Yang, na nagpalaya sa guro mula sa pangangailangang mag-alala tungkol sa kapalaran ng laban. Ang matinding sandali ng katotohanan ay dumating para kay Baek Yang ng oras na para ipakita niya ang kanyang kahusayan sa sinaunang laro. Sa simula, tila hindi magaling gamitin ni Baek Yang ang kanyang mga meridian, na para bang tinanggap na niya ang pagkatalo. Ngunit ang kanyang maingat na tingin ay pinag-aaralan na ang mga natatanging galaw ng kanyang nakababatang kapatid. Ang mahiwagang taktika ni Baek Yang ay nakaakit ng pansin ng lahat nang si Baek Ha-jun ay halatang nalito habang naririnig ang mga tunog na nagmumula sa parehong lugar. Dumating ang mapagpasyang sandali. Nang tinipo ni Baek Ha-jun ang lahat ng kanyang konsentrasyon, itinapat niya ang ikalawang bag sa kanyang nakatatandang kapatid. Namangha si Nung Jun nang mapagtanto niya na ang hindi kapani-paniwalang pagtatangka ni Baek higang na mahuli ang lumilipad na bag habang nakapiring ay lagpas sa posibleng mangyari. Ang bihasang pag-iwas ni Baek higang sa ikatlong bag ay nagpakita ng kanyang mas mataas na antas ng kasanayan at kamalayan sa espasyo. Ang hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Baek higang na matukoy ang landas ng mga bag ay nagdulot ng malawak na pagkamangha at maraming tanong tungkol sa kalikasan ng kanyang pangunawa. Sa kabila ng mga kahangahangang galaw ni Baek higang, ang kalamangan ay nanatili pa rin sa panig ni Baek Ha-jun na may kumpiyansang hawak ang nangungunang puntos. Ang ebidensya ng nalalapit na tagumpay ni Baek Ha-jun ay tila hindi mapag-aalinlanganan kung magpapatuloy ang sitwasyon sa parehong direksyon. Isang biglaang pagkaunawa ang dumating kay NJI Pang nang mapansin niya na ang mga yapak ni Baek higang ay ganap ng hindi marinig sa ilang sandali. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-whistle ng hangin mula sa mga galaw ni Baek higang na parang nawala na ang lahat ng bakas ng kanyang presensya sa espasyo. Ang ganap na katahimikan ay bumalat sa paligid ni Baek higang, maging ang matalas na pandinig ni Nung Jun ay hindi makapansin ng kahit kaunting tunog mula sa kanyang mga galaw. Ang kalituhan ay bumalat kay Baek Ha-jun, hindi makadakma ng kahit anong tunog at masakit na pilit alalahanin kung paano sila naglaro noon. Isang mapait na pagkaunawa ang dumating kay Baek Ha-jun nang ang mga alaala ng nakaraan ay nagsiwalat ng katotohanan sa kanya, hindi niya kailanman matatalo ang kanyang kapatid sa laro ng mga salitang goblin. Ang biglaang pakiramdam ng malamig na hangin malapit sa kanya ay nagpakilos kay Baek Ha-jun na umiwas, ngunit hindi sapat ang kanyang reaksyon upang mailigtas ang sarili. Ang bihasang atake ni Baek higang, nang matagpuan ang presensya ng kanyang kapatid, ay tumama ng perpekto sa ulo ni Baek Ha-jun gamit ang bag. Ang napakalakas na tama ng bag ay nagdulot ng kawalan ng balanse kay Baek Ha-jun, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Ang matagumpay na tagumpay ni Baek higang sa sinaunang laro ng mga salitang goblin ay hindi mapag-aalinlanganang patunay ng kanyang nakahihigit na kasanayan. Isang malalim na pagkaunawa sa mga dahilan ng galit ng kanyang kapatid noon ang biglang sumili sa isipan ni Baek Ha-jun matapos ang pagkatalo. Isang mapait na pagsisisi para sa nakaraan ang pumuno sa puso ni Baek Ha-jun habang napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali sa relasyon sa kanyang kapatid. Ang taos-pusong pagsisisi ay makikita sa mga salita ni Baek Ha-jun nang aminin niya ang kanyang hindi pagkakaintindi sa mga dahilan ng pagbabago ng kanyang kapatid at humingi ng tawad sa kanyang mga pagkukulang. Nagulat sa taos-pusong pagsisisi ng kanyang kapatid, nilapitan siya ni Baek higang at tinanong ang dahilan ng paghingi ng tawad, lalo na't siya ang nanalo sa kanilang labanan. Ang masakit na pag-amin ni Baek Ha-jun tungkol sa pag-aangkin ng mga bagay ng kanyang kapatid ay parang matagal nang inaasam na paglilinaw ng konsensya. Ang masakit na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina, na nagkasakit matapos ipanganak si Baek Ha-jun, ay nananatiling mabigat na pasanin sa puso ng kanyang nakababatang kapatid. Ang mahigpit ngunit hindi masamang utos ni Baek higang na huwag nang ulit banggitin ang mga ganoong bagay ay parang pagtatangka na protektahan ng kanyang kapatid mula sa pagkakasala. Gamit ang karapatan ng isang nagwagi, iniutos ni Baek higang kay Baek Ha-jun na magtungo sa kanyang silid kinabukasan, binibigyang diin na ang utos ng nagwagi ay dapat sundin. Habang pinapanood ng Sacred Blade ang tagpong ito,
Naalala niya ang kanyang pangako na ibahagi ang lihim ng pagkontrol sa puwersa ng buhay kay Baek Yegang kung siya ay mananalo, at siya'y taus-pusong namangha sa hindi inaasahang kakayahan ng binata. Ang sumunod na araw ay nagdala ng nakakagulat na mga tuklas kay Baek Haejeon nang matagpuan niya ang sarili sa silid ng kanyang nakatatandang kapatid. Hinala at kalituhan ang bamalat kay Baek Haejeon habang sinisikap niyang unawain ang pagiging seryoso ng intensyon ng kanyang kapatid na gawing siya ang pangunahing tagapagmana. Ang komplikadong sistema ng pagsunod sa trono ay nangangailangan ng katuparan ng dalawang mahalagang kondisyon upang makuha ang katayuan bilang punong tagapagmana, ang pagsang-ayon ng konseho ng mga matatanda at ang basbas ng kasalukuyang patriarka. Sa dalawang ito, ang una lamang ang natupad ni Baek Haejeon. Ang seryosong babala ni Baek Haejeon tungkol sa hindi mababaling desisyon ay sinalubong ng hindi inaasahang sagot mula kay Baek Yegang. Sa hindi inaasahang mabuhay hanggang edad 20, mas pinili ni Baek Yegang na ipasa ang nakababagot na tungkulin bilang tagapagmana sa kanyang kapatid at gugulin ang nalalabing panahon ng walang inaalala. Isang matinding pagkabigla ang bamalat sa Sacred Blade, na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatagpo ng taong voluntaryong tinalikuran ang pinakahangad na katayuan bilang tagapagmana. Napadako ang malalim na pag-uusap ng magkapatid sa kanilang ina. Kinumpirma ni Baek Yegang ang mga paghihirap sa ikalawang pagbubuntis, ngunit nagulat siya sa pinagmulan ng impormasyon ni Baek Haejeon, lalo na't mahigpit na ipinagbawal ng patriarka ang pagtalakay sa usaping ito. Ang pag-amin ni Baek Haejeon na natanggap niya ang impormasyon tungkol sa kanilang ina mula sa kanyang tiyuhin, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na kalimutan ang usapan, ay nagpaliwanag ng pinagmulan ng kanyang masakit na karanasan. Mainit na alaala tungkol kay Baek Yegang ang bumisita sa isip ng Sacred Blade, na kinilala siya bilang isa sa kakaunting karapat-dapat na tao sa kanilang angkan. Ang mga alalahanin ni Baek Haejeon tungkol sa kapalaran ng kanyang kapatid matapos maging pangunahing tagapagmana ay napawi ng ibahagi ni Baek Yegang ang kanyang intensyon na huwag sumuko at subukang pagalingin ang kanyang katawan. Ang nakakagulat na balita tungkol sa posibleng paggaling ay nagdala kay Baek Haejeon sa haka-haka tungkol sa koneksyon ng kanyang kapatid sa maalamat na Divine Lily. Ngunit inamin ni Baek Yegang ang kanyang kawalan ng katiyakan tungkol sa posibilidad ng paggaling ng baradong landas ng Ki. Ang kamakailang pag-uusap kay Sacred Blade ay nagbigay kay Baek Yegang ng posibilidad na maghanap ng tulong sa Chunrim, kung saan maaaring may kaalaman ang matatalinong matatanda. Ang malalim na pag-unawa ni Baek Yegang sa mundo ng martial arts ay nagsabing tanging ang mga piling masters, tulad ng mga abot ng Shaolin Elder Faction, ang Sword Emperor ng Wooden Sect, at ang mahiwagang master ng Chongjiem, ang kayang lampasan ang mga limitasyon ng kakayahan ng tao. Ang kapangyarihan ng Chunrim, na maihahambing sa siyam na dakilang sekta, ay pinalakas ng mahigpit na panuntunan na tanging kinikilalang masters lamang ang maaaring manirahan doon, habang pinananatili ang belo ng lihim sa kanilang mga aktibidad. Ang mahalagang revelasyon ni Sacred Blade tungkol sa kanyang nakaraang pananatili sa Chunrim at ang tulong na kanyang natanggap ay nagbukas ng panibagong pag-asa para kay Baek Yegang. Ipinaliwanag ang kawalan ng impormasyong ito sa pampublikong kaalaman dahil sa mga limitasyon sa pagsisiwalat. Ang kuryosidad ni Baek Yegang tungkol sa kahilingan ng Sacred Blade sa makapangyarihang angkan ay nakatanggap ng hindi inaasahang sagot. Ang natanggap niyang kasunduan ay maaaring magbukas ng pinto sa anumang hiling ng tagapagdala nito. Inihayag ng Sacred Blade ang lokasyon ng isang mahalagang barya sa Sirlong Temple, ginagabayan si Baek Yegang sa simula ng kanyang paglalakbay. Habang si Baek Haejeon naman ay nagbahagi ng mga balita tungkol sa malalim na kaalaman ng Chunrim sa panloob na enerhiya, isang magandang balita ang dumating kay Baek Haejeon tungkol sa nalalapit na pagbisita ng mga kinatawan ng Chunrim kasama ang mga estudyante mula sa iba't ibang angkan. Nagbukas ito ng hindi inaasahang pagkakataon para sa nakatatandang kapatid upang makilala ang mga bisita. Agad na nakita ng masusing isipan ni Baek Yegang ang paparating na pagbisita bilang isang pagkakataong gamitin ang kanilang mga alas at humingi ng tulong. Binalaan naman siya ng Sacred Blade tungkol sa pangangailangang magdala ng tagapagbantay dahil sa mga panukalang itinatag niya laban sa mga magnanakaw. May pahaw na hinuha ang Sacred Blade tungkol sa katayuan ni Baek Haejeon habang nakatayo ito sa harapan nila. Habang nagtataka si Baek Yegang sa kawalan ng mga alagad para sa mahalagang misyon, ang masiglang reaksyon ng nakababatang kapatid sa simpleng mungkahi ni Baek Yegang na lumabas silang magkasama kinabukasan ay nagpakita kung gaano kahalaga ang imbitasyong yun para sa kanya. Kinabukasan, isang di inaasahang tagpo ang nagpakita kay Baek Haejeon, na puno ng alikabok, malinaw na hindi masaya sa kanyang anyo at sa kasalukuyang sitwasyon.
Ang praktikal na payo ni Beck Higang tungkol sa pangangailangang manatiling hindi napapansin habang palihim na umaalis sa kanilang tahanan ay parang isang palusot para sa hindi maayos na hitsura ng kanyang kapatid. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang tumama kay Beck Higang na napagtanto ang kalupitan ng kanyang utos na ang isang batang bihis ng maayos ay kailangang sadyaing madumihan ng alikabok para sa layunin ng konspirasyon. Upang bumawi at pasayahin ang kanyang kapatid, iniabot ni Beck Higang ang pera para makabili ito ng paborito niyang matatamis na pagkain. Napansin ni Beck Higang ang kakaibang saya sa mukha ng kanyang kapatid, na sa unang pagkakataon ay nakalabas sa lansangan ng walang karaniwang tagapagbantay. Ang lumalaking pag-aalala ni Beck Higang tungkol sa tama ng kanilang napiling landas sa gitna ng masisikip na kalye ay nawala dahil sa kumpiyansang salita ng Sacred Blade tungkol sa lapit ng kanilang destinasyon. Ang lohikal na paliwanag para sa malaking dami ng tao sa paligid ng templo ng Diyos ng kasaganaan ay sinabayan ng tapat na interes ni Beck Higang sa pinagmulan ng kaalaman ng kanyang kapatid tungkol sa lokasyon ng kayamanan ng Sacred Blade of Immortality. Ang simpleng paliwanag ni Beck Higang na nakuha ang impormasyon mula sa mga aklat ng dating mga residente ng Sacred Blade ay nagbigay ng taus-pusong paghanga sa kanyang kapatid, na naghayag ng malalim na paggalang sa maalamat na maestro. Ang tapat na paghanga ni Beck Higang ay naipahayag sa kanyang paniniwala na ang Sacred Blade ang pinakadakilang martial artist sa lahat ng panahon. Isang tunay na saya ang naramdaman ng Sacred Blade, na pinahalagahan ng pagkaunawa ng kanyang nakababatang kapatid kumpara sa kanilang nakatatanda. Ang pinakahihintay na pagdating sa Golden Pavilion ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kanilang lihim na paglalakbay. Ang mga alinlangan ni Beck Higang tungkol sa tama ng napiling lokasyon ay tumugma sa galit na reaksyon ng Sacred Blade sa pagpapalit ng pangalan ng templo. Sa kabila ng kanyang malinaw na pagkadismaya sa pagbabagong yun, nanatiling kumpiyansa ang Sacred Blade sa presensya ng kanilang alas sa loob ng gusali. Ang pagtatangka nilang pumasok sa pavilion ay agad na sinalubong ng agresibong pagtutol mula sa isang hindi pala kaibigang gwardya. Ang mapanghamak na utos na lisanin ng lugar, na iniuukol sa kanila bilang mga pulubi, ay tila isang malinaw na pangiinsulto sa mga batang bisita. Ang interbensyon ng asawa ni Beck Higang ang pumihil sa galit na nakababatang kapatid na kumilos ng padalos-dalos bilang tugon sa kabastusan ng gwardya. Ang hindi inaasahang aksyon ni Beck Higang na ihagis ang bag ng direkta sa mukha ng bastos na gwardya ay nagpakita ng kanyang pagiging mapamaraan sa pagresolba ng mga tensyonadong sitwasyon. Ang nilalaman ng iniwang bag na puno ng mga pilak na barya ay agad na nagbago sa ugali ng gwardya patungo sa hindi imbitadong mga bisita. Ang pagkalito ng gwardya sa pinagmulan ng malaking halaga ng pera ng bata ay napalitan ng bigat ng gantimpalang natanggap. Ang matatag na utos ni Beck Higang na bigyan sila ng pribadong lugar sa loob ng pavilion ay nagpakita ng kumpiyansa na hindi akma sa kanyang edad. Ipinakita rin ni Higang ang kanyang kaalaman sa lokal na lutuin nang agad niyang iutos ang paboritong putahe ng lugar, ang roast duck.